Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at yan pag-usapan po natin, no? Ito pong isang malaking balita na kung saan napakalaking gulo po nito mga babayan kung sakaling ito po ay mangyayari dito sa ating bansa mga babayan. At ito po ay isang bagay na talaga ng mga magpapahirap sa ating mga kababayan. Alright, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga kababayan, no? Meron po akong breaking news sa inyo na kung saan ito pong balita na to, no, may masamang epekto po sa ating bansa. Pero ito pong balita na to mga babayan ay siyang gustong mangyari netong mga DDS na to. Okay? Bakit nga ba gusto nila mangyari to? Actually, kasi ito yung kanilang isinisigaw mga babayan, no? Para mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag nangyari po itong balita na to mga babayan, napakalaking ano po nito sa ating setback, no? Napakalaking problema po nito, no, para sa ating bansa. Actually, ngayon ko lang naisip, no, parang mas naliwanagan ako, no, na ito pala talagang hinihiling na to ng mga DDS na mangyari siyang magpapahirap talaga sa ating bansa, mga babayan. Okay, so ano po ba itong aking sinasabi na to mga babayan? Ito po yan, no? Dahil meron daw po bang umuugong, no, na isang kudeta dito po sa hanay ng mga militar. At ito po nga si Secretary Gibo Teodoro mga babayan ay nagsalita na po tungkol po dyan, no, sa ugong-ugong, no, na kudeta sa hanay po ng militar para po mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan. Okay, so ito panoorin natin itong balita na to. Okay, let's go. Umuugong na naman ang posibilidad ng isang kudeta sa hanay ng militar. Babala ni Defense Secretary Gibo Teodoro, baka matulad tayo sa gulo sa Myanmar kung tuluyang mag-aaklas sa mga sundalo. Nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, kinukumpirma ba ni Secretary Teodoro na totoong may alingas-ngas nga ng kudeta? Gigi, walang kinukumpirma si Defense Secretary Gilbert Teodoro tungkol nga dyan sa sinasabing panibagong coup threat. Yan, no. Wala daw po mga kababayan, ha? Actually, ito pong ating militar, no, ayaw din nila niyan. Nagsalita na nga po sila, diba? Ultimo sila po, mga kababayan, ay ayaw po nila ng nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Pero patuloy po silang nasa likod ng ating pamahalaan, nasa likod sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos at patuloy nilang sinusuportahan, no, ang mga ginagawa ng ating Pangulo para sugpuin itong korupsyon na to mga babayan. Diba? Taliwas po sa sinasabi at kagustuhan nitong mga DDS na to. Papakalat na naman nila yan mga kababayan, yung fake news na yan. Na kesyo sinasabi nila, merong mga gustong magkudeta, di ba mga kababayan? Sino ba yung gumagapang, no, dyan sa kudeta na yan? Pansinin ninyo ang mga balita mga kababayan. No, sino po ang gumagapang dyan? Di ba? Ayon, no, sa mga bali-balita na ating napapanood at mga nababasa, no, sa social media, ang mga gumagapang di umano puro mga retired general. So, ibig sabihin, hindi na sila active ngayon sa serbisyo. Samantalang yung mga active ngayon sa serbisyo, ayaw po nila mangyari yan. Kasi kung gusto nila yan, sila mismo, no? Sila mismo ang magagapang dyan sa mga kasamahan nila. Pero hindi. Ang mga gumagapang ay puro mga retired. Diba? Tuloy natin.
Natanong lang naman siya ng ilan sa mga kapatid natin sa media tungkol nga sa usaping ito at ang sinabi ng kalihim, kapag nangyari yan, hindi malayo na matulad tayo sa Myanmar na magkaroon ng military junta. Kapag nagkaroon ng military junta sa Pilipinas, mababaliwala ang batas dito sa bansa dahil magkakaroon ng military takeover. Pwede rin na hindi tayo kilalanin ng ibang bansa o yung tinatawag na diplomatic isolation. Maaari rin na mapatawa ng mga economic sanction. Matatandaan natin na nagkaroon ng Yun ang masakit dun, mga kababayan eh. Yung magkaroon pa ng military sanction eh, di ba? Ay nang mga ganyan, yung mga kung ano-anong ipapataw sa atin. Di ba? Maaari rin na mapatawa ng mga economic sanction. Economic sanction pala. Sorry, correct me. Di ba? Yung nagkaroon ng economic sanction, mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko na tayo rin ang maghihirap. No, tayo rin ang apektado pag nagkaroon ng military takeover. At kung hindi man, mga kababayan, kaya nila gustong gawin yan na mapatalsik ang ating Pangulo sa pamamagitan ng paraan na to, para maiupo si VP Sara Duterte? Ganun ba? Payag ba kayo na ang ipalit na Pangulo ng ating gobyerno ay si VP Sara Duterte? I-comment nyo po dyan sa ibaba. Tandaan natin na nagkaroon ng military junta dyan sa Myanmar nung umabot sa punto na kinu-question na yung naging resulta ng kanilang halalan. At sa puntong yun, maging yung ASEAN Summit pinagbawalan na dumalo ang junta leader doon sa nasabing pagtitipon. Natatandaan natin, nagpunta tayo sa ASEAN Summit dyan sa Laos, dyan sa Malaysia at wala ngang kinatawan ang bansang Myanmar ng mga pagkakataong yan. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Teodoro. Nako. Pati si VP Sara hindi tanggapin. Pagka po siya yung iniupo netong kudita na to, military junta, mga babayan. No, kasi siya ipapalit sa ating gobyerno eh. Diba? Bubuhay lang sa iyo kokonting bansa. Isa na yung China. Huwag niya sabihin dito, mga babayan, ang bubuhay lang sa iyo o yung susuporta lang sa iyo. No? Kasi unstable yung bansa mo eh. Dahil ang namumuno militar eh. 'Di ba? So sino ang gugustuhin mag-invest sa ating bansa, sa Pilipinas? Kung ang namumuno dito sa ating bansa ay militar. At the same time, kung yung namuno sa ating bansa, ay ipinalit lang ng sapilitan. Nagets niyo yung sinasabi ko? Paano magtitiwala yung mga bansa na yan? Paano magtitiwala yung mga investor? Kung yung namumuno sa ating bansa ay pinwersa lang niya, nakuhanin ang kanyang posisyon. Diba? Sa kasalukuyang namumuno. Diba, mga kababayan? So tayo rin ang maghihirap dyan. Well, exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. Siyempre, ayaw namin na gano'n na mangyari. At the end of the day, kasi tayo rin ang mahihirapan dyan, mga kababayan, sabi sa inyo. Any extra constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower siya mamumuno. Iyan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Jiggy, nito lamang nakaraang buwan ay kinumpirma nga rin ng AFP Chief of Staff na si General Romeo Browner na nagkaroon din talaga ng ilang mga retiradong general. Diba? Mga retiradong general, mga kababayan. Nananawagan para i-withdraw yung suporta sa kasalukuyang administrasyon. Diba, mga kababayan? Yung mga retiradong general ang nananawagan, hindi yung mga nasa active duty. Masakit dun eh. Pero nung din naman ay sinabi nilang hindi yan nagtagumpay. At sa panayam nga sa... Hindi nagtagumpay kasi suportado nila yung Pangulo natin. Alam ng militar, mga kababayan, pamunuan ng militar noon ng AFP, tama. Yung ginagawa ng ating gobyerno.
na tama yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? DZRH, sinabi rin ni General Browner na nananatiling tapat ang mga militar sa konstitusyon at pinag-aaralan nila kung meron nga bang mga posibleng kaso na maisampa laban dito sa mga sinasabing taong nananawagan para sa withdrawal of support. Narito ang sinabi ni General Browner. Nananawagan ako sa ating mga kababayan na huwag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Again, pag nakialam po ang armed forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi nga ni Undersecretary Claire Castro na importanteng maging mapanuri pa rin sa mga lumalabas na impormasyon at huwag basta-basta maniwala. Narito ang kanyang sinabi. Dami kasi sa mga nasa kabilang parlor, mga babayan, mahilig magpakalat ng mga fake news. Diba? Gusto nila maiupo yung kanilang Vice President, mga babayan. Kaya lahat na lang gagawin nila. No? Lahat gagawin nila para matanggal ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pero sa tingin ninyo, magtatagumpay ba yung mga yan? Papayag ba kayo? Ito po ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers. Ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ang Pangulo sa pwesto. Huwag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan, no, di ba mga babayan? Handa naman ang ating gobyerno, no? Naharapin yung mga yan. Especially yung mga nagpapakalat ng fake news, mga babayan, ng mga DDS. Gusto nilang patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos para maiupo na nila, no, itong si VP Sara Duterte. Kung noong una sinisigaw nila, no, ano yan, sakim sa posisyon. No, hindi niya bibitawan yan yung kanyang pwesto. 'Di ba? Sino ba ang sakim sa posisyon ngayon? Sino ba yung nangaagaw ng posisyon ngayon? Sino yung gustong kumuha ng posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? No? Lahat ng sinasabi nila, kinakain nila. Sila yung sigaw na hindi yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sakim, no, sa pwesto. Pero kung iisipin nyo maigi yung kanilang mga sinasabi, mga babayan, no, tila sila talaga yung gustong-gusto nang makaupo sa pwesto. Isipin mo nga naman, no, kung makukuha nila ang pwesto ngayon at maiuupo nila si VP Sara Duterte, meron pa siya 3 taon, mga babayan, at sa susunod na halalan sa 2028, pwede pa rin po siya tumakbo ng pagkapangulo. Diba, mga babayan? So, sino ngayon yung gusto umupo o pumwesto ng matagal? No? Imagine ninyo, 9 na taon yan. Parang si Gloria Macapagal-Arroyo yan. Ganun ang mangyayari dyan. Diba? So ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan? No? I-comment sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs sa Bobs TV. Peace. I'm out.